Kidlat News Updates. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Pasintabi po sa mga manonood. There on the spot ang isang babae at isang lalaking pasahero ng bus matapos walang habas na pagbabarilin ng malapitan ng mga suspect na kapwa nila pasahero sa Caranglan, Nueva Ecija kahapon November 15. Sa nag-viral na video, nakuha ng dashcam na nakakabit sa harapan ng Victory Liner bus na may rutang Isabela, Manila, makikitang natutulog ang dalawang pasaherong magkatabi sa harapang upuan habang binabagtas ang bulubunduking daan sa Barangay Muli, mag-aalauna ng hapon. Ilang sandali lang ay dalawang lalaking pasahero ang naglakad paharap at biglang pinaputukan sa ulo at leeg ang dalawang biktima. Pilit na pinahinto ng mga suspect ang pagmamaneho ng driver at bumaba malapit sa ilog sa kahabaan ng Maharlika Highway. Agad na inireport ng driver sa Community Police Assistance Center sa Barangay Hoson sa parehong bayan ng karumal-dumal na insidente. Ayon kay Police Major Ray Ian Agliam, mag-live-in partner ang dalawang biktima. Isa rito ang kinilalang si Gloria Mendoza Iliano, 60 taong gulang, residente ng Kawayan City, Isabela, habang hindi patukoy ang pangalan ng 55 taong gulang na lalaking biktima na tubong Coronadal South, Cotabato. Napag-alamang sumakay sa Bayombong sa Nueva Vizcaya ang dalawang suspect. Nagpapatuloy naman ang investigasyon at hot pursuit operations ng Nueva Ecija Police sa dalawang suspect. Hinimok ng Commission on Human Rights o CHR ang gobyerno na i-review ang mga kaso ng ilang persons deprived of liberty o PDL sa bansa na naghihintay ng resolusyon sa kanilang mga kaso. Ito'y matapos makapagpiyansa at pansamantalang makalaya si dating Senator Leila De Lima mula sa mahigit 6 na taong pagkakakulong. Ayon sa CHR, karapatan din ng bawat PDL ang patas at mabilis na pagdinig sa kanilang mga kaso, gayon din ang pantay na proteksyon ng batas sa kanila. Paalala rin ng CHR bilang isang independent national human rights institution na palagi nilang pagtutuunan ng pansin ang due process at rule of law sa pagprotekta sa karapatang pantao ng bawat Pilipino. Ayon pa sa kanila, patuloy pa rin nilang babantayan ang kaso ni De Lima na dati ring naging chairman ng komisyon. Ikinasa ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang isang live fire exercise upang subukin ang kapasidad at warfare skills ng mga sundalo sa Campo Heyador sa Burgos, Ilocos Norte kahapon November 15. Pinangunahan ng nasabing live fire exercise ni AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. at tampok ang bagong artillery ng Philippine Army at ng Philippine Marine Corps kasama rin ng ilang helicopters ng Philippine Air Force. Nagtayo rin ng isang jungle obstacle course ang Filipino at American Marines na kabilang sa kamandag exercise ngayong taon upang pagtibayin ang relasyon ng Pilipinas at Estados Unidos. Bahagi ang mga pagsasanay ng AFP Joint Exercise Dagat Langit Lupa o AJEX Dagitpa na pinasinayaan noong November 16 at nakatakdang magtapos bukas, November 17. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonko, nag-uulat. Atin niyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama niyo sa bawat pagputok ng balita.